Go! Yeah! Oh! Oh! Sa bawat balitang kumakalat, sino ba ang dapat paniwalaan? Sa ingay ng mundo't maling kwento, tayong mamamayan ang paninindigan. Hindi tayo urong, hindi magpapatinag, dahil ang katotohanan kailanman di maglalaho. Bukas na tapat, yan ang ating hangarin. Walang korupsyon, walang panlilinlang na agaw sa atin. Sa isip, sa salita, sa gawa, tayo ang boses ng pag-asa. Tunay na paglilingkod, pananagutan ng sagot. Sa Citizens for Good Governance, tayo'y iisa sa katotohanan ng totoo. Panalo! Alright. So, yeah. First of all, wanna greet you sa mga nanonood na padaan lang ng good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. And actually, nag-record lang ako ng video just to, para lang mag-react sa video na ginawa ni Denzable TV and yung mentor niya si Philcast. I'm going to try to make this very short lang kasi gawa pa ako ng isang video about sa isang content about me ni Denzable TV. And first of all, I want to say kudos kay Denzable TV kasi yung dalawang video na to na ginawa niya. Actually, I hate to admit it, but he's improving. I'm seeing sense and I can hear sense na kada paano medyo may systematical na yung ginagawa niya na pag-vlog. And syempre, being Denz, andun pa rin yung niya, yung humor niya na I don't find it funny. Syempre, kanya-kanyang humor yan eh. And may mga konting may mga flaws, syempre, hindi mawala yun. Or habit, I guess, na maano pa. But anyways, I'm not here para sangkalan o i-hot seat. Kasi I just want to react sa ginawa ng short video. So, let's watch it para may idea yung iba. Okay na ba tanongin kita? Sige. Baka sabihin kasi ako nagdidesisyon eh. Baka sabihin hawak kita sa leeg. Asan? Sarcasm. Okay. Kaya nga eh. Sige, anong tanong? Channel mo naman to, okay lang. Okay. Okay, sige. May kasi. Oo, may Sayang-saya. ano sa'yo? Diretso mo Nag-reach na. out. Sige na, go. May nag-reach out sa'yo, hindi mukhang in-ignore mo yata. So baka sabihin kasi, kontrolado ka ni Denzable TV 2.0. Ang masasabi mo doon? Anong reach out? Anong reach out ang ginawa? Ayun. Talagang ganun ka din i-identify sarili mo sa tao. Kasi parang third person lagi. Denzable TV 2.0. Alam mo dapat ako pala si J of all trades, Master of none. Papakilala. Dapat siya si Philcast. Yan ba dapat? Anyways, may point yan na may sasabihin ni Philcast. Parang nag-reach out na may gusto siyang ipa-interview sa'yo about politics. Di ba? Oo. Ay, i-mention ko na rin, no? Yung J of all Jack. Hindi, J of all
Nakakatawa yun, Sobra. trades. Ah. Yan, nag-reach out. So, ano kwento niyan? Baka sabihin kasi, manipulated kita at kinokontrol kita. So, Anong ni-reach sa'yo? out? Ang dami mo namang pasakali na gano'n. Talagang na-highlight mo yung na kinokontrol mo siya, na ganyan-ganyan. Alright. Hindi ko talaga alam. Anong ni-reach out? Anong sinabi? Di ba? Hindi ko kasi well, hindi ko kasi kanya alam nga na may channel. Kung ano man yung channel na yun, hindi ko alam. Channel ba yun? O tao? Pangalan ng tao? Channel. Siguro ipakita ko na lang din dito. To answer that question, Philcast, actually it's irrelevant. It doesn't really matter if it's a channel or ano lang, ordinaryong tao lang, ordinary lang, member lang or whatnot. Kasi hindi naman yun yung issue. Kailangan ba bago ka makinig sa isang salita, isang tao, kailangan ba kilala mo siya? Kilala mo siya or alam mo siya, may background ka kagad sa kanya. Di ba? Hindi ba mas magandang pakinggan mo muna, saka mo i-analyze yung tao kung mapagkakatuwalan o hindi. Sometimes you have to listen to the words lang itself Malalaman mo naman kung may sense o wala, di ba? So, yun lang din. Yun, ano ko lang na parang, hindi ko alam kung parang you're trying to play sarcasm right now na hindi ko siya kilala I mean, yeah, I get it. You're using that card. Sa community nila, kahit sa community nila din, ganyan din talaga. Yun ang nakita ko sa isang usually mga balat nila. Kung sila kilala, mga tipong sino ka ba? Alam mo yun? And then, the irony of that is that sinasabihan nyo yung grupo ng mga kabatas or mga Super Gigi kami na na higher being. But come to think of it, kaya tawag nyo kami higher being because we know a lot or we know something to an extent. We can articulately explain ourselves with the language of logic. Mali ba yun? Because of that, or hindi nyo kayang sabayan, or hindi nyo kayang makapag-usap ng ganon, yung i-smart shaming nyo na lang. Usually yun yung ginagawa na napapansin ko Gaya ng ginawa mo sa isang video mo na I'm about to make a reaction din later on. So, usually, lagi ko sinasabi na parang, ikaw na matalino. Sige, ikaw na magaling. I mean, seriously, pasaan yun? Diba? Ayun, para kumuha ng sympathy sa mga taong hindi nakakalam ng story or sa mga ka-community nyo na parang binigay mo sa kanila yung ganyan o parang sumuko ka na kasi you don't need it. Alam mo yun, it's just for gaining sympathy And i-plant doon sa kinakausap mo na ikaw na. But the truth is, hindi naman ganun dapat ganun. Hindi naman dapat gawing ganun ang pag-uusap, di ba? Pero kung sasabi nyo higher being kami because we know something that you don't, mali-mali yun. Di ba? Actually, yung pagiging higher being na tinatawag nyo, na kinakabit sa amin, that's actually superiority complex. And sino nag-exhibit nun? Sabi mo din, sabon ako ng habol sa'yo. You think highly of yourself. Doon pa lang And how you introduce yourself as Danceable TV 2.0 as a third person, you're trying to establish na you're an established vlogger or you have a name in the industry. Diba? Nakikita mo paano ako basahin? So, since natin naman superiority complex, sino higher being? But, pag natatalo kayo, or you cannot really respond to any issues or argument, you always throw the smart shaming card, diba? Ay, ikaw na magaling.
kung ano, diba? Para kasi yung mga ganun, ano kinakagat na masa yun, usually mga ganyan eh. Mga nag-iisip, pag nagsabi ka ng ganung bagay, maririnig ng mga tao yan, parang, uy, grabe naman tong feeling magaling, ganyan, di ba? But the truth is, nagsabi na kami ng isang argument o ng isang issue, or nagtanong kami, and we explain it, magaling na. Matalino na. We think highly of ourselves. If we think highly of ourselves, hindi namin kakakausapin. Diba? Kung tingin nyo mataas kami, we're higher being, intellectually, or what not, hindi sana, kung gano'n kami kasama, hindi namin kayo binababa. Kasi baliktad, di ba? Pag tinatanong ka, nakikipag-argue sa'yo, or kinokorek ka, kinocall out ka, ano sabi mo, hindi mo pinapansin. Yung nakakatang pansinin, ano yung nakatang eh. Sino sa atin yung Harvey ngayon? Sino yung parang they think highly of themselves? Even kayo, kita mo bumababa pa sa inyo. Diba? Kasi issue pinag-uusapan namin. And kinokorek namin yung nakita namin mali. Alright, so much for that. Let's continue. Sige. Ayan. Hindi ko naman alam yan. First Para time hindi ko natin- mapapanood. Sige. Para hindi natin maano. Kasi baka mapagbintangan na naman ako eh. Okay, go. Sige. Diba? And to add to that, sabi mo hindi mo nga kilala. Hindi mo papanood. So, nakarating yung balita na parang, I don't know, but, I mean, I guess, may nakarating sa'yo yan, hindi mo nabasa, which is parang, kung may ng channel I mean, kahit i-hide yan ng moderator mo or ng admin mo, makikita mo pa rin yun. Naka-hide lang yun sa iba. Diba? In public, naka-hide. At siguro naman, kung sino man yung moderator mo yan, sinabi, bago niya i-hide, diba? I guess, I don't know, kung paano kayo mag-usap ng moderator mo, kung si Dens man yan, or kung sino. Diba? Kung di nakarating yun, dapat isa siya ron sa may at fault. Diba? And later on, we're gonna dwell into that. Kasi may sasabihin ka sa last part na medyo contradicting dun eh. Ayan. Ito. Nababasa ba? Hindi ko makita. Nag-share screen ka ba? Di ba makita? Ito na lang. Ayan. Share screen ko ha. Saan yun? Ayan. Kung mababasa, mabasahin mo na lang din. Ang liit naman. Ikaw na magbasa. Hindi mo mabasa? Oo. Okay, sige. Ako na magbasa. Ang liit. Ay. Bakit na ganun? Sabi dito ni J of all trades, bro, I don't know kung napanood mo yung LS namin about you. Kahit sana i-disregard mo na yung bashing and attack about you. Try to understand yung pinaka-context. I-forward mo na lang yung i-forward mo na lang daw yung mga sa'yo, parang mga out of topic. Especially yung last part na message namin for you. There's a right way to get through this. Yan. PS. May PS pa. Invite mo daw si Kayo, politics usapan like you wanted sa channel mo. Serious to, hindi sarcasm, no hidden agenda. Dens, kailangan ko isingit yun kasi actually hindi naman yun yung gusto ko i-message sa kanya na, I mean, hindi ako nag-reach out or nag-iwan ng message sa comment section ng vlog nila ni Commander para lang ibida si Kayo or hataka si Kayo na para i-invite siya. It's not like that. May gusto akong sabihin. So, iparating sa kanya na nagkaroon kami ng LS, nagkaroon kami ng discussion about a certain issue na pumutok sa interview niya with Commander Churva. Yun talaga, yun. And then, in-analyze namin. Diba? Yun. Actually, may mga atake doon or bashing. Hindi naman actually kay hindi lahat kay kay Philcast.
mostly sa iyo eh. I don't know kasi, ano mo naman kasi, ito papatunayan ko yan. Bakit, gaya sinasabi nila, Commander, na kayo ang nagpapalala, kayo ang naglalaglag sa mentor mo. Imbis na matulungan mo siya, lumaki yung channel or maging maayos. Anyway, let's continue. O yan. So, ano masasabi mo? Noted. Okay. Hindi ko naman siya kasi kilala. So, anong Alright, sige. Let's answer that. I mean, again ulitin ko, Philcas, wala akong personal na galit sa'yo, wala ka naman ginawa sa akin, and hindi naman ako parang katulad ng iba mag-isip. Lalo na may mga away-away sa community, hindi porket kaibigan ka ng kaaway ko, kaaway na rin kita. It's not because na you're not with me, you're against me. Hindi ganun ako eh. I mean, kailangan may reasonable na nagawa ka sa akin na para ma-identify ko as kaaway kita or hindi tayo okay, di ba? Si Dens, alam niyo yun, may nagawa sila. So, I guess, malamang may idea ka about it. Kaya ganyan treatment ko sa kanya. And, I mean, just to answer that, sinabi mo lang na parang, I mean, basing sa itsura mo, sa facial reaction mo, I don't know kung ganyan talaga yung facial reaction mo, pero kasi, nakita ka sa ibang video ni Dens, hindi ganyan eh. I don't know if you're tired or you're tired sa mga ginagawa mo outside YT or you're tired of this. Na kailangan pang, you have to answer it. Parang gano'n kasi. Kasi all you can say is noted. I mean, hindi mo naman ako boss. Hindi mo naman ako mentor. Or I'm not even, hindi ako mata sa'yo. Para sabihan ka, magsasabi ako, and then sabihin mo, yes boss or noted, acknowledged. Hindi ganun. I mean, you have a voice eh, vlogger ka, di ba? Sabi mo, you want other voices to be heard, di ba? Sa mga, advocacy ng channel mo. So, we want you to be heard din, di ba? I'm not asking for an explanation or whatnot. Pero ang gusto ko lang kasi, dahil may ingay na ginagawa, alam mo naman may ingay na ginagawa yung community na Dens, and ayaw mo ng gulo, it just so happened that you're in the middle of it. I know ayaw mo ng gulo, pero you can dodge it. Pwede mo iwasan yan, hanggat gusto mo. But, habulin ganyan. Lalo na kung hindi mo tinutudukan, hindi mo pinapaliwanag, what's the score? Bakit mo nagawa yung dati? Ba't ganun? I mean, yun yung pinag-usapan namin sa LS eh. And I know you don't have the time to listen to that. Busy ka nga. Napad ko naman na to. Tong video na to. So, I save you all the trouble din. Yung last part, kinuha ko and later on, replay ko na lang dito. But anyways, again, you don't have to know someone to hear them out. For example, naglalakad ka sa street, may kasalita kinakausap ka, hindi mo papansinin, hindi ka mag-iisip na parang hindi mo isipin yung sinabi niya. What if it's babala yun? Diba? So warning, sabi sa'yo, bukas yung dyan, yung kanal, malalaglag ka or whatnot. Anything na siyempre makikinig ka. First, you'll listen. Diba? You'll hear them out. And then you listen, you analyze. Ano sabi na to? Hindi porket di mo kaya pakinggan. Kung ganyan din, ay hindi ko maintindihan kung ba't gusto mo mag-interview ibang tao if you cannot listen to someone you don't know. So selective lang here ang attention and listening mo. Diba? I mean, hindi ko siya makitang dahilan na parang, ano sabihin ko? I mean, kung ano yung sinabi sa'yo ni Dens,
Or bago ka sana po dyan, binasa mo man lang sana yung message na yun, kahit di mo pinag yung video, or nagpakwento ko sa may alam. Kwento lang yung yung pinaka-idea nung nangyari sa LS. Para may idea ka. Kasi, ang lagi nangyayari ganyan eh. Yun ang na-observe ko eh. Kaya nga, again, nabansag ka kang bili mo lang alam. Kasi you always say na, hindi ko alam yan. Pwedeng hindi mo talaga alam. Pwedeng half of it, hindi mo alam. Pero I doubt na you don't know all of it, lahat ng mga tinatanong sa'yo. Kasi that's actually it's a strategy that's feign ignorance eh. Sabi mo hindi mo alam kasi pag nasa difficult or any situation or topic that you want to avoid, sabi mo hindi ko alam. I don't know kung gusto mo lang maging nasa safe side ka lang. But you really have to speak up. Lalo na may channel ka, kailangan marinig yung boses mo, marinig yung opinion mo. Hindi man sa lahat ng issue. I mean, lagi may darating na issue. You have to address them properly. And I saw narinig ko rin from other vloggers na you're trying to explain to them yung nangyaring issue na yun. Even kay Doc Eric, nag-comment ka pa doon and you're trying to explain. I mean, of course, gusto mo i-clear yung yung side mo. And there's nothing wrong with that. Diba? And ako yung nag-try na mag-reach out. Inignore mo. Because wala yung issue sa akin. If you really are a fixer or trying to fix something, at gusto mo yung maayos, I mean, kakausapin mo kahit sino. Lalo ko yung taong yun ay may alam or may idea sa sitwasyon mo. Diba? Or kung someone, baka natulungan pa kitang i-explain yun, side mo. Diba? Kasi, di porket, parang kasi sa reaction mo, ang hirap paniwalaan na hindi mo ako kilala, and yet you treat me someone na kaaway mo, kahit ang kaaway ko dance. Parang ganun yung dating eh. Anyways, let's proceed. Ano naman masasabi ko, first time ko mabasa to. And kung meron siya sinasabi, di ko, ang problema, wala namang issue doon. At saka yung sinasabi na attack, hindi ko alam na nangyari attack. Kung ano may attack na yun, ano ba yung mala Trump na invasion sa Venezuela? Hindi ko alam eh. Ako, hindi ko. Another humor na hindi ko magets. I mean, nagets ko yung gusto mo palabas na attack, like, it's a war. I mean, I don't know. Another sarcasm na naman yun siguro, I guess. Obviously. Ko talaga alam. Pagpasensyahan nyo na po dahil magmula po nitong last week, either work, side business ko, or itong channel, tandem sila. Kaya hindi po ako nagkakaroon ng chance. Maliban na lang, kapag may emergency, kailangan akong tanungin kay Kuya Dens. Other than that, wala talaga akong time na malaman yung mga bali-balita. Ganon. Kung meron, why not? Nga naman ako sinabing hindi eh. Diba? I mean, I would totally understand that. Kung busy ka. Yes ko yun. Hindi ko iisipin na, hindi ko iaalis sa'yo na nagiging busy ka. And of course, you have all the right para maging busy. Sabi mo nga, may side hustle ka pa, may business ka and all that. And you're trying to juggle them with your new channel. Tapos, mahirap ka naman pumasok pa sa isang issue, di ba? So, I would understand that. Pero siguro, di ba, kaysa kulit-kuliting ka, I mean, mas madali sabihin mo na lang, straight up, sagutin mo straight up, one time na nasagot lang na reply na parang, ganito yung gusto mong mangyari, ganito yung pananaw mo. Or you can simply say, I don't give a fuck. Leave me out of it. Or anything. Kasi, I mean, if you're trying to play it safe na you'll ignore someone para lang sabing, wala naman ako sinabi. Hindi ko alam yan. Or, yan, parang feign ignorance.
hindi porket hindi ka nagsalita o hindi ka nag-comment, okay na yon. Most of the time, no comment is a huge comment. That's a big statement. Sa mga taong marunong makaramdam. Diba? I mean, hindi naman ako mentor or wala kaming ano sa'yo. Pero, we're just trying to call out, diba? And, I mean, yun lang. Hindi naman para siraan ka at hindi ka makapag-vlog or whatnot. Kung narinig mo last part, gusto namin mag-vlog ka. Kasi nga, I mean, okay idea mo. Again okay yung idea mo, maganda yung ano mo. It's good na mag-transition ka na rin din talaga. Kasi I've heard that you've tried na mag-vlog before. And from the looks of it, parang parang strike anywhere. Diba? Kahit ano lang topic. I guess that didn't work out for you. Kaya, eto, maganda itong ginawa mo. May latag kang bagong idea or bagong, tema. So, sabi ko, sa support ko yan eh. Lalo na, narinig ko na gusto mong kumausap kahit sino yan. Kahit anong kulay, kahit anong partido, kahit anong community. So, that's good. Pero sana, you can, totoo talaga. Okay, continue. Ayan Oo, wala namang problema doon. So, hindi kita manipulated. Hindi rin kita kinokontrol. Sa akin yan. Paano naman mo ako ma-manipulate? Ngayon mo lang pinakita sa akin. Okay. So, linawin lang kasi, alam mo naman ng pagdating. So, sinabi mo, paano ka ma-manipulate ni Dens? Ngayon mo lang pinakita yan. So, ibig sabihin, paano nalaman ni Dens yan kung naka-hide yan? So, is it safe to assume na moderator si Dens? Admin si Dens? Kasi makikita niya yung mga hide eh. Or, baka lang siya nag-hide. Pero sana it's a courtesy. It's a common courtesy na sabihin mo yon. Hindi mo, admin ka lang eh. Siya yung may-ari ng page eh. Sana sinabi mo sa kanya. Or baka may pag-usap na kayong dalawa na anything na sa kabilang partido or anything na nang babash, i-hide mo. Block mo. I don't know. With you. Pero kung ganun man yun, kung sinabi ko it defeats your yung advocacy mo na kakausap ka kahit sino. Kung dun pa lang sa gate na subdivision mo ayaw nang papasukin. Yes, do you get the idea? Sinasabi ko. Ay, tuloy. Sa social media, ang dami nilang mga yung mga hypothetical choice eh. I guess, diba? Dens, ito Hypothetical na choice pa. Sige. na lang. Ako, personally, sinasabi ko sa karamihan, hindi naman po ako kailangan magpaliwanag lagi kapag may binabato sa akin. Judge me Correct. kung ano yung ginawa ko at pinakita ko sa inyo. Kung meron akong pagkukulang, pwede nyo naman pong isuggest sa akin at itatry natin baguhin. Pero it does not mean that I can promise na magagawa ko yun. Kasi sabi ko nga, kung maraming binabato sa akin na hindi ko naman alam na meron pala or may issue pala, sana po, bigyan nyo lang ako ng konting pagkakataon. Kasi hindi naman po ako perfect nung nagsimula ako ng channel. Diba po? Sana. Alright. Actually, that's a good point. And I totally agree. Unang-una sabi mo, parang, nakita ko nakikita ko naman sa'yo na ayaw mo ng gulo talaga. Or ayaw mo ng issues. And you're trying to solve it the fastest and the easiest way possible na win-win sa lahat. I get that. Pero, kasi hindi mo naman, tama naman na hindi naman lahat ng binabato sa'yo dapat sagutin mo. Mamimili ka lang. Hindi ka mamimili dahil kilala mo, yung sasagutin mo. Pipiliin mo yung mga sasagutin mo tanong. Una-una, may sense ba to? Yung sasalita ba, is he making any sense? Try to figure out kung ano ba sinasabi.
For example, gaya, mga binabato sa akin ni Dens, papaulit-ulit, kunyari. Okay, mention na lang. Perfect example kay Mesyang. Lahat ng binabato niya paulit-ulit na ganito, ganyan na, alam mo yun, parang, alam mo namang, literal trash talk, basura. Wala naman siyang proof o kahit any example na nakita niyo yung ganun, wala. As in, basura talaga. Naisip niya lang. Di ba? Huwag mo nang pakinggan yung mga ganun. Hindi mo na kailangan sagutin pa yun. Di ba? Lalo kung busy ka. Yes, yun. Pero yung, nakita mo naman yung message, di ba, yung binasa nyo? From that message, ganyan ba yung taong mayabang, entitled, naghahamon ng away? Kaya nga nag-heads up na ako eh. Kasi una-una, dalawa yung heads up ko nun. If you're going to listen to that sa LS namin, sobrang busy mo, I think you don't have the patience na tapusin nyo for hours. Kasi sabi ko, actually, half of it are out of topic, kwentuhan, nawawala kami sa topic, and the other half is, siguro mga bagay na ayaw mong marinig if onion skin ka or pag hindi mo kayang heat, I guess. Pero kung ikaw yung taong gaya lang sasabihin mo mamaya, na-advance ko na yun, na those bashes, lahat ng mga atake sa'yo, you take them as opportunity, di ba? I don't know, opportunity to grow, opportunity to correct yourself, sana. And, I mean, kung hindi mo napakinggan yung sinabi ko at yung reach out ko sa'yo, hindi nakarating sa inyo, sa'yo, specifically sa channel mo ginawa ko, may problema. Kung ano man yung gusto mong gawin na idea sa channel mo, hindi mangyayari yun. Parang government lang yan, since may sa politics. For example, kung nga sa BBM ka, sabihin na natin na I'm not saying na kaya ako mag-politics eh. I mean, hindi ko sabing okay si BBM ha. Pagpalagay natin okay si BBM, purest of the heart. Pero lahat ng gabinete niya, basura. Kahit nga hindi lahat, kahit isa lang dun eh. He can make a difference. He can ruin the entire government. Isa, dalawa, pinsan mo, o isang congressman, I mean, it can ruin the country. Diba? Ayan, para politics analogy. Ganun din yun. Kung may umaharang sa'yo, hindi makakarating yung mga gusto sabihin sa'yo ng tao. Diba? I mean, you just have to select, listen to all. And you select kung alin yung basura dyan, ay, nonsense yan. Alin yung may sense. Diba? Selective understanding. Diba? Huwag selective hearing. Hear them out lahat. Just a tip lang naman. Yun lang naman. Konting, alam mo, iniisip ko na lang, it's always a good opportunity. Kung may mga nambabas, kung mayroong mga nagsasabi sa akin na negative, tinitingnan ko na lang siyang opportunity. Kasi I have a lot to lose. Bago lang yung channel ko, wala naman nakakilala sa akin. Or kung may mga nakilala sa akin from my past, hindi rin yung advantage for me. So, okay. So, sinabi mo nga, and dyan nakita ko yung humility mo. Nakita ko kung paano mo binavalue yung channel mo. And I know you've worked a lot or hard about sa pagtayo ng channel mo. Kasi nakita ko nga, maayos yung channel mo, maganda siya, maganda. You really had a good start. Okay din yung mga nagiging topic mo. But the thing is, yun nga, hindi ka naging transparent sa mga bagay-bagay. Masyado ka nagpaka-safety na umiwas sa mga gulo, and yet nakakabit ka sa isang nagko-cause ng mga gulo sa community. I'm not saying masamang tao sila or what not. I don't know, behavior or intention. I'm not yet sure. Pero sa nakikita ko, may problem talaga. At kung ikaw ang mentor talaga, I mean, tinatanggap mo yun, please, kung hindi moral ang mini-mentor mo sa kanya, samahan mo na rin ng ganon.
payuhan mo na rin. Hindi porket mas bata ka, hindi ka dapat niya papakinggan. Especially if you're really making sense. And I can hear sense naman sa'yo. Use it. Confidence. Again, hindi ko ginagawa to para magkaroon kayo ng issue o mapag-isip kayo, hindi ka na-convince. Mag-stay ka kay Dance. Siya na lang ata yung natitirang from nagsimula siya lang ata natitira sa'yo. Sa kanya pala. And supportan mo. Pero to the extent na wag kang mahaharap pababa. You know when to let go. You know when enough is enough, di ba? Sabi nga nila. Tuloy. Para sa akin, kung meron mga ganyan suggestion o may mga naninira, okay lang. I'll take it like an opportunity for me na hopefully ma-appreciate nila yung mga susunod kong live. And also, wala ako sama ng loob. Kung meron mang mga naninira or mga nagsabi sa akin or attack, sabi nga dun sa message, okay lang po yun. Okay lang yun. Kasi nagdaan ako sa ganyan before and I think it's time for me to sabi mo nga kanina, nakalimutan ko lang din. Oops, sorry. To share what I Ayun, sinabi mo kanina na parang nung sinabi ni Densi yung message ko, yung pag-reach out ko, after mo marinig yun, tanong niya anong comment mo, sabi mo noted. I mean, I know that's sarcasm. Hindi, serious ka, hindi maganda sabing noted. Hindi siya yung, right way or wala sincerity doon. Alam natin yun. And kung talaga interesado ka, you could have asked questions eh. Diba? Parang, ang tanong mo lang, sino ba yun? Channel ba siya? Name ba siya? I mean, irrelevant eh. Hindi mo sa tanong mo, ano ba yung issue niya? Ano ba yung gusto niyang parating sa akin? And, kung tanong mo si Dance, diba? And you answer, answer ka ng ganyan na, okay, I'm trying to do this. O sige, pakikinggan kita. Hindi parang, noted, sige, ganun. Parang, for me, it's like a nice way of saying, I don't give a fuck. I don't have time for this. That's your noted eh. So, doon para medyo, hindi ko nakita sincerity. Pero, sa last part ito, parang, yeah, there's a bit. And nakita ko yung, seryoso ka nga, and you value your channel. can prove to a lot of people yung kaya kong i-share using my channel. Yun lang naman. Tsaka alam mo, lahat naman pwede naman pumasyal sa channel ko. Wala namang issue doon. Kahit sino pa yan, kahit sino. Wala naman. Kahit sino, kahit hindi mo kilala, kahit tao ba siya o channel lang siya. I mean, diba, it doesn't really matter kung ano man yun. So, pag sinabi mo kahit sino, that means kahit kaaway, di ba? Kahit di naman tayo magkaaway pa. Di ba? Pwede naman, sure ba nga eh, alam mo, kabangayan nila lagi, nakita ko na nag-reach out ka rin. So, yun lang, parang medyo na hindi lang nag-match. Sinasabi mo, na gusto mo pumunta sa channel mo. I did. Nag-comment na lang ako eh. And that's a very decent comment. Nagbigay pa ako ng heads up na may mga bash ko ng pakinggan. Si Kayo gusto ko rin gusto nyo mag-guest mo siya sa mag-usap about politics. And knowing Kayo, may sasalta naman yun. Pag sinabing usapang mag-stick sa issue, kasi nagde-debate yan, sana yan eh. So, he knows how to stick to a certain topic. So, hindi magiging problema yon. Not unless mag-aano ka, magbibigay ka, magpapahaging ka ng something so yun lang din. Pero, I mean, kailan naman ako talaga nag-react? I guess, I'm trying to understand. Since nagsalita ka na, although
Siguro yung iba makukulangan. Pero sa akin kasi, minsan hindi naman salita or hindi explanation talaga hinihingi ko. May titignan lang ako sa tao. May hard to explain, pero makikita ko yun eh. Nakikita ko pa rin naman na I'm sure hindi ka naman 100% honesty kasi nga may nakita ako mga reactions mo na maraming sarcasm. And ang nakita ko rin kasi parang at least you're trying to be. Kahit siguro deep inside naiinis ka na or you don't have to do this, pero ewan ko, napili ka ba ni Dance or kailangan mo magsalita para lang matuldukan? Since nagkakaroon nga ng may mga post na naghahamon si Dance sa akin and all those things na nangyayari, parang sumunod tuldukan. And you're not really, you don't have to feel remorse naman eh. Kasi hindi naman siya big deal masyado for me. Pero sana kasi parang nakalimutan mo eh. A mistake is still a mistake. Diba? Better own it up and take accountability and then sabihin mo na sa kanila, maging transparent ka and then moving forward, ayoko ng ganyan. Diba? Madali lang. And yun lang. Tsaka sana, yun nga, kung ano man sinasabi mo sa channel mo, especially yung 3 I's mo, yung insight, impact, and integrity. Since yun yung parang nagiging, hindi lang banner, parang yun nagiging core value mo na, di ba? Core values ng channel mo. Make sure you live up to it. Every bit of those 3 values. Whether, kasi hindi importante kung malaki o maliit yung bagay, you just have to stick with your values na yun. Para hindi ka madedebunk. Diba? Yun lang din. I'm not sure din siguro kung sobrang busy mo, malamang hindi mo nakita yung post ko, hindi nakarating yung post ko. Sasagot ko kay Dance na sabi nga nila, nobela, liham, ganun kahaba. Well, ganun talaga ako. And later on sa isang video ko, i-explain ko why later na lang para may suspense. Kasi tuwa si Dance eh. Sobrang ganado niya na nag-LS siya. Kasi siguro for the first time naisip niya, yes, nabutas na si Jay. Nabutasan ko rin. Well, I'll answer that later. Pag may oras pa. Or pag nasa mood pa ako, Dance. But anyways, yun pala, I have to, show something. Naman problema. At saka welcome po kayo. Diba? Iisa lang po ang mundo, bilog lang ang mundo. Para magkaaway-away po tayo, unfair sa ating lahat. Diba? Okay. Yun. Well, tell that to the flat earthers. Diba? Isa lang ang mundo, bilog ang mundo, magkakaaway-away ba tayo? Actually, may nag-aaway nga din. Diyan mismo sa analogy na yan eh. May mga flat earthers. Alam mo yan. Marami sila sa US. So, yun. Diba? Nakakatawa lang yung hindi yung example. But anyways, wala akong problema sa'yo, Philcast, Billy. I know you're just trying to get by. And hindi mo naman siguro gusto talagang maipit or madamay sa mga putukan, 'di ba? Sa bangayan, sa issues nila. Yun nga. Isasabi ko na there's a way to get through this. Yun. Just own up. Own it up yung mga participation mo sa channel ni Dance and just say lang na you're trying to be better. I don't know. Just try to speak up para sa mga tao na nangangailangan or nakukulangan sa explanation mo. But anyways, just sa akin I wish you all the best sa channel mo. Sinusuportahan ko yung maganda yung channel mo, maganda yung idea mo. And I mean, okay ka naman na host. Walang problema doon.
And let me just show this real quick nga pala. Ayan. So, just to prove lang kanina, sinasabi si Dens kasi, di ba masyado niyang ini-stress or binibigyan din yung, ayan, baka sabihin naman nila, mapagbintangan ako na hawak sa ulo, ganyan-ganyan, na minamanipulate kita, na kami ang, so in a nutshell, nakuha ni Dens yun sa LS namin. Kasi parang we're trying to analyze eh. Dens, again, yan ka na naman eh. Ikaw talaga yung nagpuput words into our mouth eh. Hindi ka namin pagbibintangan na ikaw ang boss or minamanipulate mo si Philcast. Kasi una-una, you're not capable of doing that. Kasi wala namang kailangan si Philcast sa'yo para mabend mo siya or sumunod siya sa gusto mo or mauto mo siya. I guess it's the other way around, if I'm not mistaken. Kaya nga, ginawa mo siyang mentor. Para kinoronahan mo siya ng mentor. You appointed him as your mentor. I mean, I don't know if it's your way to give back sa mga naituring sa'yo. O dahil mentor na kita. I mean, if that's your way, kung ganun yung mentor para sa'yo, then be it. But, ito nakakatawa doon kasi kaya naman napag-usapan yun. Bakit kasi parang dinadrag mo si Philcast sa mga issues na wala siyang alam, knowing na wala nga siya laging alam. And pinapa-comment mo siya sa mga issues na may kaaway ka. It's like putting him on a hot seat or putting him as a target practice eh. Binibigyan mo siya ng bullseye sa noo. Gets mo ba analogy? Pag di mo na kaya, pag walang kausap siya, hindi sinasama mo sa mga ganun. Diba? Kaya siya naipit dito in the first place dahil sa'yo. Diba? I don't know kung tatanggapin mo yan. Ibabalik ko sa yung tanong mo, tatanggapin mo kaya yan? At sinasabi nyo na, galing kila Commander Churva na mismong sinasabi nila, ng committee nila na ang naglalaglag sa mentor, kayo. Dahil especially kay Meshang. Ito yung sinabi ni Commander, the exact phrase, pasalamat ka, Churva. Kung di kami pumayag, di ka may interview ni Philcast. Recorded sa kanila. So, with that being said, anong gusto palabasin ni Meshang? Dapat may credit siya? Porket kaaway siya, dapat magpasalamat sa kanya? Kung di kami pumayag, kailangan ng permission ni Philcast para ma-interview yung kaaway nyo? Kailangan magpaalam o kailangan niya lang ipaalam? Diba? Just being courteous lang. Just being formal lang sa inyo na, interviewin ko kaaway nyo. He doesn't need your permission, your yes or no. Diba? Pero sa lumalabas kasi kay Mesh na parang kung hindi kami pumayag, hindi ma-interview ni Philcast. Diba? Guess mo yun? I mean, ang utang na loob dapat na kay na kay Commander Churva? Siya yung gustong ma-interview eh. Nagigets niyo ba yung analogy dyan ni Meshang? Dens? Kaya kasi okay lang binigyan mo siya sariling channel, magkukuda siya doon, madali naman i-ignore yun, di ba? Pero huwag mo siya pinapa-comment sa channel mo. And buti naalala ko, speaking of that na ginagawa ni Meshang, pag natuloy tayo sa discussion natin, since, sige, pagbibigyan kita, hindi pwede si Billy or si Philcast, okay lang, since may video naman na to, I think, this is enough for me na marinig or makita yung reaction about it. That's all I need. Hindi man ako entitled at demanding na ganun. Diba? May sense naman ako, reasonable naman din ako din. Hindi ako yung parang, pag di natupad tong condition ko or demand ko, ayoko. Hindi ako ganun. Hindi ko gagawin yung ginagawa ng ibang nakikipag-debate. Or parang ikaw,
yung umakyat ka nun, dapat mag-usap ka. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Huwag ka mag-alala. Siguro pakiusap ko lang ito. And just sinabi naman to. Pag narinig ko sa background si Meshang na makahol, nagpupuputak. Kung paano ako nag-vlog, yung na-atake ko kami before. Nasalita ka tapos sinasalita siya, talk over siya sa'yo. Wala na sa background pero narinig mo pa rin lakas ng boses niya. Una-una, then that's very annoying. Diba? Pangalawa, very distracting. Tsaka, nakaka-interrupt. Diba? Kung mag-uusap tayo discussion, mag-usap tayo sa isang loob ng room, opisina, or anything na tahimik. Diba? Hindi sa palengke. Hindi sa kung saan man na matao o maingay. Gets mo yun? Diba? Yun lang. Pero hindi ako yung tipong marinig ko lang nagsalita si Meshang o sumigaw si Meshang isang beses, aalis na ako. Like what you did. Namin narinig mo yung salitang gago kahit hindi naman talaga gago. I mean, you misheard it and you used it as your scapegoat. But hindi ko gagawin yun. Pero ito sinasabi sa'yo, I'll give you a warning. I'll give Meshang 3 strikes. Pag nag-interrupt siya, salita siya, after 3 strikes, I'll leave. Kasi wala mangyayari. Ayan na, may warning yan. 3 pa yan, ha. Oh. Diba? Pag nakadalawang warning na, busalan mo na kagad si Meshang, I guess. Ulong mo sa kwarto, isako mo, or what. Basta bahala ka. I mean, kidding aside, seryoso talaga. I mean, sana, hindi siya nagsasalita para maayos yung usapan. Wala akong pakialam kung sa comment section, solohin niya yun. Hindi ako magbabasa nun. Or atakin niyo ako doon. Or kahit saan channel tayo. Again, sinabi ko dito kay Melo yan, kahit saan channel. Hindi ko habol na magpasikat ng gaya na sinasabi mo o magpakitang gilas o magpapapel sa para maging kabatas ako. I mean, nakakatawa lang. But I'll answer that later on sa vlog para sa'yo. So I'll have to end this na. Ayan, sinabi yan ni Commander. And ito, sabi niya, coming from the fucking mouth of Meshang, yan kagabi sa LS na robot. Sagot ni Philcast dyan, wala siya alam dyan sa sinasabi ni Meshang. Sa LS mismo ni Eric, sumagot si Philcast. So there you go. Pwede mo pabulaanan yan. I mean, pakita lang ng proof. Sa ito, debunk it. Diba? So, yeah. Bago ko tapusin, pakinggan muna natin itong last message, last remarks namin sa LS. Just a 5-minute clip. Mag-rebranding, 'di ba? Tayo naman hinahanap natin yung ating place dito sa sa YT. Kaya lang sana pag-rebranding is hindi nakasama rin yung kagaya kay Dance and Meshang, talagang instead na maging asset sa rebranding mo, nagiging sila bang liability. So, nasa sayo na yon kung gusto mong maging successful yung rebranding mo. And doon naman sa dalawa, kung talagang concern sa iyo bilang yung mentor ka or friend, so sila na yung pag makakasama ka, kumbaga, sa paglago ng iyong kaibigan, mag-sacrifice ka na ikaw na yung umayaw, na hindi nagiging awkward na galing pa doon sa kaibigan mo yung na-let go nyo ako, diba? Yun lang. Ikaw, bro, kayo. Ako, may dalawang klaseng rebranding kasi, Ang rebranding na based on deception is like pyramiding scheme, same method, pero nag-rebrand ka, nagbago ng brand, pero same yung method mo ng pyramid. Parang sa mga networking na issue, Yes. right?
So Same company. that's rebranding unless you make amends of the past. Mhm. Perfect. Then hindi na lang to rebranding basta-basta. This is a rebranding with the ghost of the past as a reference point. Kasi maganda na sasabihin mong hindi na yun yung path na pupuntahan mo. Kapag sinabi mo kasi yun, mako-compare ngayon yung direction mo kung bumabalik ka ba sa dati mo. Tama. That is actually good for you too. For you rin na gawin mo yon. Kasi para mabantayan ka rin ng audience, mabantayan ka rin ng mga tao at kung sincere ka. Kasi syempre, gusto mo yung what's good for yourself. Of course, kung mababantayan ka ng audience mo at teka lang, bumabalik ka na yata sa dati mo, hindi makikita mo yun ngayon kasi may reference point sila. True. Yeah. Pero kung if you don't make amends of the past, then what's wrong with going back to the past? Nang gagawin mo kung ano yung ginawa mo in the past, wala kayong magko-call out sa'yo. Wala magsasabi ngayon. So ano na yung difference? Ano na yung ibig sabihin na rebranding mo? It's a scam. Pyramiding scheme. Oh, yun lang naman. Very well said, bro. Sa akin sinabi natin. So, ako lang naman, Philcast, hindi ko ginagawa to para atakihin ka. Dahil affiliated ka kay Dens. Pwedeng isipin nila, parang si Mesha, nagko-comment na naman si Mesha. Sabi niya parang ganun daw. Umatake daw na naman ako, gusto daw maging relevant na naman daw or what. Actually, kasi, gaya sinabi ko kanina, as a Citizens for Good Governance na member, yung mga deception and lies, ina-uncover namin yan. Ina-unmask namin yan. And so ito, masarap na yung pahinga namin eh. Kaso nga, nakita ko, na-apekto ng ibang community. So, kailangan ng matuldukan yan. Or kailangan ng matapik yan, yung mga ginagawa nyo. And then, again, Philcast, I'm not starting a war, but I'm ready for it. Kung atake ka at magbabalik ka ng, makikipag-argue ka or I don't know kung mag-debunk mo ko or mag-rebuttal ka. I mean, choice mo yan eh. Pero sa akin lang, alisin mo na yung mga pang-atake sa'yo, yung mga pambabasay dito, lahat ng sinabi, ipunin mo lang yun kung gusto mo talaga maging maayos yung rebranding mo. And again, gaya sinabi na lang ni Kai, tsaka sinabi ko rin kanina na start it with repentance. Tie up the loose ends para masimulan mo na maayos. Hindi pa man huli ang lahat eh. 'Di ba? Accept mo yung pagkakamali mo, then move forward. And let's see kung paano ka i-treat ng mga channel gaya ng sa community nila ng BUK, 'di ba? Kung matanggap ka ba nila o hindi. Kailangan mo lang mag-take accountability. Isa rin 'yun. So, yun lang. Ikaw, babe, anything like to add? Wala na akong masasabi. Nasabi ko naman lahat. Basta yun lang. Sa akin lang. Sana lang, no? Sana. Na-meet mo siya eh. Oh. Sana, i-take niya to as, ano ba to? Parang, criticism. Para rin sa kanya yan. Constructive Kumbaga, criticism. Oo, constructive criticism. Para rin naman sa yan. Yung sa amin kasi advice lang. Saka yun nga, syempre, malinaw naman. Yun kasi yung advocacy namin. Kasi sabi ko nga, once na nag-start ka into lies, into deception, everything will follow. So, ang ending nun, hindi kumbaga hindi ka rin magtatagal. Diba? So, ayun lang. Tsaka hindi namin gusto na tumigil ka. Actually, gusto namin magtuloy ka sa tamang paraan. Pwede ka rin namin supportahan actually. Yun naman talaga yun eh. So, yun lang guys. Thank you and good night. Sobrang napahaba na. Enjoy ko rin to. Salamat sa pag-akyat ng Achi, Kayu, sa lahat ng mga nag-stay. Andiyan pa si The Alpha, si Paco, lahat. Ang dami na si Marie. Thank you so much guys. Until sa susunod na vlog ulit. Alright, so yun yung last message namin, yung last remarks. So yeah, I mean, si Ashi yan. Iba talaga ang mga take ni Ashi sa mga bagay. Nakakabilib din. Ang mataas ang EQ niya ni Ashi eh. And most of the time, lagi naman on point eh. And of course, Kayu will tell you the truth. And most of it are the hard truths. Diba? And let's say parang may dalawang coach, may coach A and coach B.
consider Coach B si Caillou na parang masakit or matalas, magaspang minsan yung dating, but that's the truth. You have to suck it up and learn from it. Diba? So, yun. Pili ka na lang doon. Or might as well try to analyze all of those messages lang. And try to weigh things. I know, matalino ka, Philcast, and nakikita ko may future naman talaga yung channel mo. And yeah, I'm going to support it. But again, make sure no deception, no lies, walang ganon. Kasi it's against our principle eh. Yun naman eh. That's what C4GG is all about din eh. Diba? Kaya natawa akong babatuin na may nagsasabi pa sa comment na fake peddler. I mean, come on. Try to prove it. Diba? Anyways, I'll try to create another reaction video para dun sa isang Magnidance. Thank you sa mga manonood at kung nakalimutan ako at may ano pa ako gusto sabihin, I'll just raise it up sa next reaction video yung kay Dance na. Short na to but mas maraming pag-usapan sa kabila. Alright? Thank you for watching.